Sa video na ito, titignan natin ang mga pinakamalalaking megastructures na itinayo sa tubig. Kaya naman simulan na natin. Number 10. The most flood barriers of Venice. Sa mga hindi nakakaalam, may malalaking harang sa ilalim ng dagat na kayang protektahan ng Venice laban sa matinding baha. Moat ang tawag sa sistemang ito. Binubuo ito ng 78 na malalaking steel gates. Nakalagay ang mga ito sa tatlong bukana na nagdurugtong sa Venetian Lagoon at Adriatic Sea. Kapag normal ang taas ng tubig, nakahiga lamang ang mga gates sa seabed. Nakatago ang mga ito sa loob ng malalaking concrete structure. Hindi sila makikita mula sa ibabaw. Malaya ring nakakadaan ng tubig at mga barko. Pero kapag may paparating na napakataas na tide o storm surge, pinapasukan ng compressed air ang mga gate. Itinutulak ng hangin palabas ang tubig na nasa loob ng bawat gate. Dahil dito, lumulutang at unti-unting tumatayo ang mga ito. Kapag nakataas na ang lahat ng gate, nahaharangan nila ang tubig mula sa Adriatic Sea. Hindi makakapasok ang sobrang taas na tubig sa lagoon. Dahil dito, nababawasan ang posibilidad na bahain ng Venice. Kailangan ng lungsod ang ganitong proteksyon dahil mababa ang kinatatayuan nito. Ang Venice ay itinayo sa maraming maliliit na isla sa loob ng isang mababaw na lagoon. Marami itong kanal, lumang simbahan, bahay, plaza at gusaling ilang daang taon nang nakatayo. Pero unti-unting lumulubog ang lupa sa ilang bahagi ng Venice. Kasabay nito patuloy ding tumataas ang sea level. Kapag nagsabay ang mataas na tide, malakas na hangin at storm surge, umaapaw ang tubig mula sa lagoon papunta sa lungsod. Tinatawag ito ng mga taga-Venice na aqua alta o mataas na tubig. Kapag nangyari ito, binabaha ang mga kalsada, tindahan, bahay, simbahan at plaza. Isa sa unang binabaha ang St. Mark's Square dahil isa ito sa pinakamababang bahagi ng lungsod. Noong 1966, naranasan ng Venice ang isa sa pinakamalalang baha sa kasaysayan nito. Muli itong nakaranas ng matinding pagbaha noong 2019. Umabot sa 187 centimeters ang taas ng tide. Pumasok ang tubig sa mga tindahan at gusali. Maraming gamit at mahahalagang bahagi ng lungsod ang nasira. Dahil sa paulit-ulit na pagbaha, gumawa ang Italian government ng paraan para harangan ng tubig bago pa ito makarating sa Venice. Noong 1980s pa nagsimulang pag-aralan ng MOS, pero inabot ito ng maraming taon bago matapos. Kinailangang pag-aralan ang design, epekto nito sa kalikasan, paraan ng pagtatayo at tamang paggamit ng mga gate. Lumaki rin ang gastos ng proyekto sa mahigit 5 bilyong euro. Nagkaroon pa ito ng malaking corruption scandal. Noong 2014, maraming opisyal at negosyante ang inakusahan ng pagtanggap ng suhol at pagkuha ng pera mula sa proyekto. Dahil dito, lalo pang naantala ang pagtatayo. Noong Oktubre 3, 2020, unang nagamit ng buo ang MOS laban sa mataas na tide. Itinaas ang mga gate bago makapasok sa lagoon ng sobrang tubig mula sa dagat. Nanatiling mas mababa ang tubig sa loob ng lagoon. Dahil dito, naiwasan ng sentro ng Venice ang inaasahang matinding pagbaha. Mula noon, ginagamit na ang mga gate kapag may banta ng mapanganib na tide. Pero hindi kayang ayusin ng MOS ang lahat ng problema ng Venice. Hindi nito mapipigilan ang pagtaas ng sea level. Hindi rin nito mapipigilan ang unti-unting paglubog ng lupa. Harang lamang ito na pansamantalang pumipigil sa sobrang tubig mula sa dagat. Hindi rin pwedeng manatiling nakataas ang mga gate ng matagal. Kailangan ng lagoon ang regular na pagpasok at paglabas ng tubig. Mahalaga ito para sa mga isda, halaman at ibang buhay sa lugar. Kapag nakasara ang mga gate, nahihirapan ding makapasok at makalabas ang malalaking barko. Kaya itinataas lamang ang mga ito kapag talagang kailangan. Hindi permanenteng sagot ang MOS sa lahat ng problema ng Venice. Pero sa ngayon, ito ang pinakamalaking proteksyon ng lungsod laban sa matinding baha. Sa ilalim ng tubig ay may 78 malalaking gate na handang umangat kapag nanganganib ang buong Venice. Number 9, the Öresund Bridge and Underwater Tunnel. May tawiran sa pagitan ng Denmark at Sweden na nagsisimula bilang bridge pero biglang nawawala sa gitna ng dagat. Hindi ito naputol. Sadyang ibinaba ang kasunod na bahagi nito sa ilalim ng tubig. Ito ang Öresund Fixed Link. Nagdurugtong ito sa Copenhagen sa Denmark at Malmö sa Sweden. Halos 16 kilometers ang haba ng buong tawiran na binubuo ito ng tatlong pangunahing bahagi. Una ay ang halos 8 kilometer na bridge mula sa Sweden. Ikalawa ay isang artificial island sa gitna ng tubig. Ikatlo ay isang 4 kilometer tunnel na papunta sa Denmark. Kapag bumiyahe ka mula Sweden, dadaan ka muna sa malaking cable-stayed bridge. May matataas itong tower at malalaking steel cable na humahawak sa gitnang bahagi ng bridge.
Sa itaas dumadaan ng mga kotse at truck. Sa ibabang bahagi naman dumadaan ang mga tren. Pagkatapos ng bridge, mararating ang artificial island na tinatawag na Peberholm. Dito unti-unting bumababa ang kalsada at railway hanggang sa pumasok ang mga ito sa tunnel sa ilalim ng dagat. Pagkalipas ng 4 kilometers, lalabas ang tunnel malapit sa Copenhagen Airport. Pero bakit hindi na lamang itinuloy ang bridge hanggang Denmark? Ang pangunahing dahilan ay ang airport. Napakalapit ng Copenhagen Airport sa dulo ng tawiran. Kung gumawa sila ng mataas na bridge sa bahaging iyon, maari itong maging sagabal sa mga airplane na lumalapag at lumilipad. Kailangan ding manatiling bukas ang daanan ng malalaking barko. Maraming barko ang dumadaan sa Øresund Strait. Kapag may mataas na poste o mababang bahagi ng bridge sa maling lugar, maari itong humarang sa shipping route. Kaya sa halip na itaas ang bridge, ibinaba nila ang kalsada at railway sa ilalim ng dagat. Sa ganitong paraan, malayang nakakadaan ang mga airplane sa himpapawid. Malayang nakakadaan ang mga barko sa ibabaw ng tubig. At sa ilalim nila, dumadaan naman ang mga kotse at tren. Hindi hinukay ang buong tunnel na parang ordinaryong lagusan. Gumawa muna ang mga engineer ng malalaking concrete sections sa isang construction site. Dinala ang bawat section sa dagat. Pagkatapos isa-isa silang inilubog sa hinukay na bahagi ng seabed. Pinagdugtong ang mga seksyon at saka tinakpan. May hiwalay na tunnel para sa mga sasakyan at hiwalay na tunnel para sa mga tren. Mayroon ding emergency passage na maaring gamitin kapag may aksidente, sunog o kailangang lumikas ang mga tao. Mahalaga rin ang Peberholm Island. Hindi ito natural na isla. Ginawa ito gamit ang mga bato, buhangin at material na hinukay mula sa seabed habang ginagawa ang bridge at tunnel. Humigit kumulang 4 kilometers ang haba nito. Walang permanenteng nakatira rito. Hindi rin ito ginawang malaking tourist area o residential community. Pagkatapos ng construction, hinayaan lamang itong tubuan ng mga halaman. Nilimitahan din ang pagpunta ng mga tao upang hindi masira ang kalikasan. Sa paglipas ng panahon, naging tirahan ito ng mga ibon, insekto, halaman at iba pang maliliit na hayop. Pinag-aralan din ng mabuti ang magiging epekto ng proyekto sa dagat. Ang Øresund Strait ay mahalagang daanan ng tubig sa pagitan ng Baltic Sea at North Sea. Kapag mali ang pagkakalagay ng mga poste ng bridge, maaari nitong pigilan o baguhin ang natural na agos ng tubig. Maaari itong makaapekto sa oxygen, alat ng tubig, mga isda at ibang buhay sa dagat. Kaya inayos ng mga engineer ang pagitan at hugis ng mga poste upang hindi masyadong maharangan ng tubig. Minonitor din nila ang kondisyon ng dagat bago, habang at pagkatapos ng construction. Malaki rin ang naging epekto ng tawiran sa Denmark at Sweden. Bago ito buksan ferry ang pangunahing direktang sakayan sa pagitan ng Copenhagen at Malmö. Kailangang maghintay ang mga pasahero, sumakay sa barko at tumawid sa dagat. Nang buksan ang Øresund Fixed Link noong July 1, 2000, naging mas mabilis at mas madali ang biyahe. Pwede nang dumaan ng diretso ang mga kotse, truck at tren. Maraming tao ngayon ang nakatira sa isang bansa pero nagtatrabaho o nag-aaral sa kabilang bansa. Mas naging mabilis din ang pagdadala ng mga produkto at pagpunta sa Copenhagen Airport. Dahil dito naging mas konektado ang negosyo, trabaho at transportasyon ng Copenhagen at Malmö. Pero magkaibang bansa pa rin ang Denmark at Sweden. May mga border check na maaari pa ring magpabagal sa biyahe. Ang pinakamagaling sa proyektong ito ay ang paraan ng pagsagot nito sa maraming problema. Kailangang may madaanan ang mga kotse at tren. Kailangang hindi maharangan ang mga barko. Kailangang ligtas ang mga airplane malapit sa airport. At kailangang manatili ang natural na agos ng tubig sa dagat. Kaya gumawa sila ng bridge na bumababa sa isang artificial island at nagpapatuloy bilang tunnel sa ilalim ng tubig. Ang pagkawala ng bridge sa gitna ng dagat ay hindi pagkakamali. Yun mismo ang pinakamahalagang bahagi ng buong design. Number 8. The Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge. Ito ang pinakamahabang sea crossing system sa mundo. May kabuuang haba itong 55 kilometers at nagdurugtong sa Hong Kong, Zhuhai at Macau sa southern China. Hindi ito isang diretsong bridge lamang. Binubuo ito ng mahahabang bridge, artificial islands at tunnel sa ilalim ng dagat. Ang pangunahing bahagi nito ay may halos 23 kilometrong bridge. Pagdating sa gitna ng dagat, bumababa ang kalsada sa isang artificial island at pumapasok sa 6.7 kilometrong underwater tunnel. Sa kabilang dulo ng tunnel, umaahon ulit ang kalsada sa isa pang artificial island bago magpatuloy bilang bridge. Ginawang tunnel ang bahaging ito para manatiling bukas ang pangunahing daanan ng malalaking cargo ship. Sa halip na dumaan ang mga barko sa ilalim ng mataas na bridge, dumadaan sila sa ibabaw ng tunnel habang ang mga sasakyan ay nasa ilalim ng dagat. Mahirap itong itayo dahil aktibo ang shipping lane at madalas tamaan ng malalakas na bagyo ang lugar. Dinisenyo rin ang buong tawiran para kayanin ang malakas na hangin at lindol.
May mga Chinese white dolphin din sa paligid ng Pearl River Estuary, kaya kinailangang bantayan ang epekto ng construction sa kanilang tirahan. Nagsimula ang pangunahing construction noong 2009 at binuksan ang tawiran noong October 24, 2018. Dahil dito naging mas mabilis ang biyahe sa pagitan ng Hong Kong, Zhuhai at Macau. Ang dating mahabang pag-ikot sa lupa ay maaari nang matapos sa mas maikling biyahe, depende sa traffic at border inspection. Ang pinakamahanga rito ay ang design nito. Kapag kailangang may madaanan ang barko, hindi nila tinaasan ang bridge. Sa halip, ibinaba nila ang buong kalsada sa ilalim ng dagat. Number 7. The Thames Barrier. May malalaking steel gates sa River Thames na nagpoprotekta sa London laban sa matinding baha. Ito ang Thames Barrier. Matatagpuan ito sa Woolwich sa silangang bahagi ng London. Mayroon itong 10 steel gates na nakaharang sa isang bahaging mahigit 500 meters ang lapad. Kapag normal ang tubig, nakababa ang mga pangunahing gate sa ilalim ng ilog. Dahil dito malayang nakakadaan ang mga barko. Pero kapag may paparating na mataas na tubig mula sa North Sea, itinataas at iniikot ang mga gate. Kapag nagsara ang mga ito, nahaharangan ng storm surge bago pa ito makarating sa Central London. Mahalaga ito dahil ang malakas na bagyo sa North Sea ay maaring magtulak ng napakaraming tubig papasok sa River Thames. Kapag nagkataon itong kasabay ng mataas na tide, maaring umapaw ang ilog at bahain ang mabababang bahagi ng lungsod. Maaring maapektuhan ang mga bahay, negosyo, transport system at mahahalagang government building. Nagsimula ang construction noong 1974. Naging operational ang barrier noong 1982 at opisyal itong binuksan noong 1984. Ang 4 pinakamalaking gate ay may lapad na 61 meters bawat isa. Ang bawat gate ay tumitimbang ng mahigit 3,000 tons. Kayang isara ang buong barrier sa loob ng humigit kumulang 90 minutes. Pero kailangang gawin ito bago dumating ang mataas na tubig. Kaya binabantayan ng flood experts ang panahon, hangin, tide at galaw ng tubig sa North Sea. Kapag nakita nilang posibleng bahain ng London, ipinapasara nila ang barrier. Maraming beses na itong ginamit mula nang maging operational. Pero tumataas ang panganib dahil sa sea level rise at pagbabago ng klima. Dati inaasahang hanggang 2030 lamang ang pangunahing design life nito. Pero ayon sa UK Environment Agency, maaari pa itong patuloy na protektahan ng London hanggang bandang 2070 dahil sa maintenance at upgrades. Kasama rin ito sa Thames Estuary 2100 Plan. Layunin ng planong ito na palakasin ang mga flood defense ng London hanggang sa katapusan ng century. Sa ngayon patuloy na nakabantay ang Thames Barrier. Tahimik lamang ito kapag normal ang ilog. Pero kapag tumaas ang tubig, ang malalaking gate nito ang nagsisilbing depensa ng London laban sa dagat. Number 6. The Itaipu Dam. Sa hangganan ng Brazil at Paraguay matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking hydroelectric dam sa mundo. Ito ang Itaipu Dam. Itinayo ito sa Paraná River at magkasamang pinamamahalaan ng Brazil at Paraguay. Gumagawa ito ng kuryente gamit ang malakas na agos ng tubig. Mula sa reservoir, pinadadaan ng tubig sa malalaking turbine. Iniikot ng tubig ang mga turbine at ang pag-ikot na ito ang ginagamit ng mga generator para gumawa ng electricity. May 20 generating units ang Itaipu. Ang bawat isa ay kayang gumawa ng 700 megawatts. Kapag pinagsama, may total capacity ang dam na 14,000 megawatts. Malaking bahagi ng kuryente ng Paraguay ang galing dito. Nagbibigay din ito ng mahalagang supply sa Brazil. Halos 8 kilometro ang haba ng buong dam at umaabot sa 176 na meters ang pinakamataas na bahagi nito. Nagsimula ang malaking construction noong 1975. Para maitayo ito, kinailangang ilihis muna ang bahagi ng Paraná River. Naghukay ang mga worker ng malaking channel para magkaroon ng ibang dadaanan ang tubig habang ginagawa ang dam. Milyon-milyong cubic meters ng lupa at bato ang inalis. Mahigit 12 million cubic meters din ng concrete ang ginamit sa buong proyekto. Pero may malaking kapalit ang pagtatayo nito. Nang punuin ang reservoir, napakalawak na bahagi ng lupa ang nilubog sa tubig. Kasama rito ang kagubatan, mga komunidad at ang Guaira Falls na dating isa sa pinakamalalakas na waterfall system sa mundo. Maraming pamilya at indigenous community din ang nawalan ng tirahan at lupang matagal na nilang ginagamit. Kaya kahit gumagawa ang Itaipu ng renewable electricity, hindi ibig sabihin na wala itong pinsala sa kalikasan at mga tao. Isa rin sa mahahalagang bahagi ng kasaysayan nito ang kasunduan ng Brazil at Paraguay.
Sa ilalim ng kanilang treaty, pareho silang may karapatan sa kalahati ng electricity na ginagawa ng dam. Pero mas maliit ang pangangailangan ng Paraguay. Kaya ang sobrang bahagi nito ay ibinibigay o ibinebenta sa Brazil ayon sa napagkasunduang sistema. Ilang taon ding naging sanhi ng tensyon ng presyo at bayad para sa kuryenteng ito. Dahil dito, ilang beses nang pinag-usapan ng dalawang bansa kung paano magiging mas patas ang kanilang kasunduan. Ang Itaipu ay hindi na laging number 1 sa dami ng electricity na ginagawa bawat taon. Pero nananatili itong isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamahalagang hydroelectric plant sa mundo. Nagbibigay ito ng napakaraming renewable electricity. Kasabay nito, ipinapakita rin nito na ang isang napakalaking energy project ay maaaring magbigay ng malaking pakinabang, pero magdulot din ng permanenteng pagkawala ng lupa, kalikasan at mga komunidad. Number 5, the Millau Viaduct. Sa southern France may isang bridge na napakataas, kaya minsan ay natatakpan ito ng mga ulap. Ito ang Millau Viaduct. Dumadaan ito sa ibabaw ng Tarn Valley at bahagi ito ng A75 highway. Ang pinakamataas nitong tower ay umaabot sa 343 meters mula sa lupa hanggang sa tuktok. Mas mataas ito kaysa Eiffel Tower. Ang mismong kalsada naman ay nasa halos 270 meters sa ibabaw ng lambak. Dinisenyo ito ng engineer na si Michel Verloger at architect na si Norman Foster. Nagsimula ang construction noong 2001 at binuksan ang bridge noong 2004. Dahil napakalalim ng lambak, hindi madaling buuin ang kalsada habang nasa itaas. Kaya ginawa muna ang mahahabang bahagi ng steel roadway sa magkabilang gilid ng lambak. Pagkatapos, dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng malalaking concrete pier hanggang magtagpo ang dalawang bahagi sa gitna. Sa pamamagitan ng bridge na ito, hindi na kailangang bumaba ang mga sasakyan sa lambak at dumaan sa masikip na kalsada ng Millau. Mas naging mabilis ang biyahe sa pagitan ng northern at southern France. Sa taas nito, mukhang ordinaryong highway lamang ang kalsada. Pero sa ilalim nito ay isang napakalalim na lambak. Dahil dito, ang Millau Viaduct ay hindi lamang daanan ng mga sasakyan. Isa rin itong sikat na tourist attraction at isa sa pinakakilalang bridge sa France. Number 4, Palm Jumeirah. Sa Dubai may isang malaking artificial island na hugis palm tree. Ito ang Palm Jumeirah. Hindi ito dating natural na lupa. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng napakaraming buhangin mula sa ilalim ng dagat at paglalagay nito sa tamang pwesto. GPS ang ginamit upang masunod ang eksaktong hugis ng trunk at mga sanga ng palm tree. Humigit kumulang 94 million cubic meters ng buhangin ang ginamit sa proyekto. Pero madaling tangayin ng alon ng buhangin. Kaya gumawa rin sila ng malaking crescent-shaped breakwater sa paligid ng island. Ang breakwater ay isang mahabang harang na gawa sa malalaking bato. Humigit kumulang 11 kilometers ang haba nito. Sinisip-sip at pinapahina nito ang lakas ng mga alon bago pa tumama ang tubig sa island. Nagsimula ang construction noong 2001. Makalipas ang ilang taon, nagsimula nang tumira rito ang mga unang residente. Ngayon may mga bahay, apartment, hotel, restaurant, beach at tourist attraction sa island. Isa sa pinakasikat dito ang Atlantis The Palm. Malaki ang naidagdag ng Palm Jumeirah sa coastline ng Dubai. Pero binago rin ng construction ang natural na galaw ng tubig sa lugar. Noong una, masyadong sarado ang breakwater kaya hindi maayos ang palitan ng tubig sa loob ng palm. Dahil dito, gumawa sila ng mga bukana upang mas madaling makapasok at makalabas ang seawater. May lumabas ding mga lumang report na nagsasabing bahagyang gumagalaw o lumulubog ang island. Pero kinontra ito ng developer at walang malinaw na ebidensyang nagpapatunay na nanganganib ng lumubog ang buong Palm Jumeirah. Ang malinaw, kailangan itong patuloy na bantayan at alagaan dahil gawa ito sa buhangin at nakatayo mismo sa dagat. Ang Palm Jumeirah ay patunay na kayang gumawa ng tao ng bagong lupa sa gitna ng tubig. Pero ipinapakita rin nito na kapag binago ang dagat, kailangan ding harapin ang epekto nito sa alon, agos ng tubig at marine environment. Number 3, the Three Gorges Dam. Sa Yangtze River sa China matatagpuan ang Three Gorges Dam. May installed capacity itong 22,500 megawatts, kaya isa ito sa pinakamalalaking hydroelectric power station sa mundo. Mahigit 2 kilometers ang haba ng dam at nasa 185 meters ang taas. Sa likod nito ay isang napakalaking reservoir na umaabot ng daan-daang kilometro sa Yangtze River. Gumagawa ito ng kuryente gamit ang malakas na agos ng tubig. Pinapadaan ng tubig sa malalaking turbine. Iniikot nito ang mga generator na gumagawa ng electricity. Nakakatulong din ang dam sa pagkontrol ng baha at pagdaan ng malalaking cargo ship sa ilog.
pero napakalaki rin ng naging kapalit ng proyekto. Mahigit 1 million tao ang inilipat dahil nilubog ng reservoir ang kanilang mga bahay, bukid, bayan at ilang bahagi ng mga lungsod. May mga lumang templo, libingan at archaeological site ding natabunan ng tubig. Sinikap ng mga expert na ilipat o itala ang ilang mahahalagang artifact bago punuin ang reservoir, pero hindi na iligtas ang lahat. Nagkaroon din ng mga problema tulad ng pagguho ng lupa at pagbabago sa natural na kalagayan ng Yangtze River. May sikat ding claim na bahagyang binago ng bigat ng reservoir ang pag-ikot ng Earth. Posible itong masukat gamit ang napakasensitibong equipment, pero sobrang liit ng epekto at wala itong mararamdamang pagbabago sa haba ng isang araw. Ang Three Gorges Dam ay nagbibigay ng napakaraming electricity. Pero malinaw din nitong ipinapakita na ang malalaking proyekto ay maaaring magbigay ng malaking pakinabang habang nagdudulot din ng permanenteng epekto sa mga tao at kalikasan. Number 2, the Channel Tunnel. Sa ilalim ng English Channel ay may tunnel na nagdurugtong sa England at France. Ito ang Channel Tunnel. May kabuuang haba itong halos 50.5 kilometers. Humigit kumulang 37 kilometers nito ang nasa ilalim ng dagat. Kaya ito ang tunnel na may pinakamahabang undersea section sa mundo. Hindi dumadaan dito ang mga ordinaryong kotse ng mag-isa. Isinasakay ang mga kotse, truck, bus at motorsiklo sa espesyal na train na tinatawag na Le Shuttle. Dumadaan din dito ang Eurostar passenger trains at freight trains. Tatlong magkatabing tunnel ang ginawa. May dalawang malaking tunnel para sa mga train at isang mas maliit na service tunnel sa gitna. Ginagamit ang gitnang tunnel para sa maintenance, emergency at paglikas ng mga pasahero kung kailangan. Nagsimula ang malaking construction noong 1988. Sabay na naghukay ang mga worker mula England at France gamit ang malalaking tunnel boring machine. Habang sumusulong ang machine, hinuhukay nito ang bato at agad na nilalagyan ng concrete lining ang pader ng tunnel. Noong Disyembre 1, 1990, nagtagpo ang dalawang grupo sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ng iba pang construction at testing, opisyal na binuksan ang Channel Tunnel noong 1994. Dahil dito, maaari nang bumiyahe sa pagitan ng Britain at mainland Europe nang hindi sumasakay ng ferry o airplane. Ang mismong pagtawid sa Le Shuttle ay umaabot lamang ng humigit kumulang 35 minutes. Mahal ang construction at lumampas ang gastos sa unang estimate. Pero hanggang ngayon ginagamit pa rin ito araw-araw ng passenger, vehicle at cargo trains. Ang Channel Tunnel ay parang mahabang underground railway. Ang kaibahan lamang, ang dagat mismo ang nasa ibabaw nito. Number 1, the Delta Works. Malaking bahagi ng Netherlands ay mababa at madaling bahain, kaya gumawa ang bansa ng isang napakalaking sistema ng mga dam, dike, floodgates, sluice at storm surge barrier. Ito ang Delta Works. Nagsimula ang proyekto pagkatapos ng matinding North Sea flood noong 1953. Nasira ang mga dike, nilubog ng tubig ang malawak na lupain at mahigit 1,800 tao ang namatay sa Netherlands. Pagkatapos ng sakuna, nagpasya ang government na palakasin ang proteksyon ng bansa laban sa dagat. Sa halip na bantayan ang napakahabang coastline, isinara o pinaliit nila ang ilang bukana kung saan madaling makapasok ang storm surge. Binubuo ang Delta Works ng maraming malalaking flood defense structure sa southwestern Netherlands. Isa sa pinakasikat ang Eastern Scheldt Barrier. Halos 9 kilometers ang haba nito at may malalaking gate na maaaring isara kapag may panganib ng matinding baha. Kapag normal ang panahon, bukas ang mga gate. Nakakapasok at nakakalabas ang tubig dagat, kaya nagpapatuloy ang natural na tide at nabubuhay ang mga isda at shellfish sa lugar. Kapag may malakas na storm surge, isinasara ang mga gate para hindi makapasok ang sobrang tubig. Nakasama rin sa Delta Works ang may slant barrier na nagpoprotekta sa daanan patungo sa Port of Rotterdam. Mayroon itong dalawang napakalaking gumagalaw na gate. Kapag may mapanganib na storm surge, umiikot ang mga ito papunta sa gitna ng waterway at nagsasara na parang dalawang malaking pinto. Automatiko ang sistema nito. Binabantayan ng computer ang water level at panahon. Kapag umabot sa mapanganib na taas ang tubig, maaring isara ang barrier. Hindi ibig sabihin na ligtas na habambuhay ang Netherlands. Patuloy na tumataas ang sea level, kaya kailangan ding palakasin, ayusin at i-upgrade ang mga flood defense. Pero malinaw ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Delta Works. Sa ibang bansa, ang mga dam at floodgate ay proteksyon lamang sa ilang lungsod. Sa Netherlands, bahagi sila ng dahilan kung bakit nananatiling tuyo at maaring tirahan ang malaking bahagi ng bansa.